tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang The Overflow of Flowing with Time. One of the most mysterious, one of the most powerful and beautiful elements of God's creation is time. Panahon. Napaka-mahiwaga, napaka-makapangyarihan. At sino man ang makauunawa sa panahon ay magkakaroon ng mabuti, mapayapa, at masagana at maayos na buhay. How can humans appreciate time? How can we flow with time? And how can we benefit from the flow of time? Ito po ang ating pag-aaral, isang pagtatangka na unawain ang isang mahiwagang bagay. The overflow of flowing with time. Panginoon, salamat po sa iyong pagpapala sa amin. Salamat, Lord, for enabling us to be here today. Kinikilala namin na tagumpay niyo, Panginoon, at kabutihan niyo na kami buhay pa sa sandaling ito. Na kami malusog at nakapaglalakbay pa, nakapupunta pa sa dalanginan, sa bahay ng pagsamba. Nakapagkikita-kita pa kami, Panginoon, binibigyan niyo po kami ng kakayahang gawin ng mga bagay na ito. Salamat po sa iyong walang hanggang awa sa amin, sa pag-iingat mo sa amin sa mga nakaraang araw, sa lahat ng mga panganib na aming sinuong, alam man namin o hindi. Salamat, Panginoon, sa pagpapagaling mo sa aming mga karamdaman, sa pag-iiwas mo sa amin sa mga karamdaman at mga sakuna. Salamat sa pagbibigay niyo sa amin ng aming mga kinakain, ginagamit, sa aming mga pangangailangan. Salamat sa pagbibigay mo sa amin, Panginoon, ng mga nagmamahal sa amin, ng dangal, ng kasiyahan sa buhay. Lahat ng mga ito ay hindi namin maring makamit kung kami lamang ang gagawa, Panginoon. You are gracious, you are wonderful, you're worthy of our praises. We stand only because of your grace. At sa paglapit namin sa iyo, Panginoon, nananabik po kaming marinig ang iyong salita. Humihingi kami, patuloy niyo rin po kaming linisin. Pakadalisayan niyo kami. Purify us, O God. Purify even our motives for being here. And we pray, Father, that we may be pure because of your power to purify us. So we can see you and hold you and hear your voice. Mangusap po kayong may kapangyarihan. Iligtas mo kami, Panginoon, sa aming mga kamangmangan. Palawakin niyo po ang aming isip, palalimin ang aming pangunawa, buksan ang aming matattaynga, nang maunawa namin ang napakaganda niyo pong karunungan, ang inyong salita. At nawa, Panginoon, ang iyong lingkod ay tungtungan ng iyong paa at maitaas namin kayo. Daluyan ng iyong mga salita. Kami nagtipon-tipon para dinggin kayo, hindi ang isang tao lamang. Kaya usap pa kami, Panginoon, at nananalig na kayo po ang aming magiging tunay na tagapagsalita. Use your servant only as your instrument. But empower us, O Lord, to understand your word. Give us peace. Kung may sagabal sa aming kapayapaan, Panginoon, sinusuko namin sa iyo. Kung merong anumang panganib para sa amin na nagbabanta, Panginoon, pigilin niyo at sugpuin. In the name of Jesus, your Son, our Lord, we place ourselves under your custody, under your protection. Protect us, our loved ones, even though they are not with us right now. Protect our households, lahat po ng mga iniwan namin upang kami dumako sa lugar na ito. Kayo rin po ang siyang mag-ingat. Protect this assembly from malicious men, from evil men and evil spirits. And we pray, Father, that your blood may be upon us, so that we may have the protection from all works of the evil one. Enable us, O Lord, to discern right from wrong, to know the truth from half-truth, from outright lies, so we may not be deceived. We welcome your presence, O Holy Spirit. Lead us, teach us, speak to us, and may the word of God be healing to us and to our nation. In Jesus' mighty name we pray. The overflow of flowing with time. Ano ba yung aapaw? Ano ba yung mga pagpapalang darating kung tayo'y makikiagos at padadala sa agos ng panahon? Una po'y pag-usapan natin ang panahon at ang Diyos, time and God. God created and God set time. God set times and seasons. Ang panahon ay ginawa at nilikha ng Diyos.
Genesis 1:14, and God said, "Let there be lights in the expanse of the sky to separate the day from the night, and let them serve as signs to mark seasons and days and years." Ang panahon itinakda ng Diyos na may liwanag at may dilim, may araw at may gabi, ang mga araw, ang mga buwan, ang mga taon, itinakda niya. God sets time frames also. Not only specific points in time, but epochs, dynasties. The Lord allows time to flow within reasonable and understandable brackets and segments. Daniel 2:21, He changes times and seasons. He sets up kings and deposes them. So pati mga panahon, mga dynasties, ay ang Panginoon na nagtatakda. God gives the seasons and their crops, their distinctions. Ano bang pinagkaiba ng tag-ulan sa tag-araw, taglamig at tag-init? Acts 14:17, He has shown kindness by giving you rain from heaven and crops in their seasons. God allocated and God allocates proper time for everything, for every activity. Ang panahon ay itinakda ng Diyos para sa lahat ng uri ng gawain sa balat ng lupa, sa silong ng langit. Bawat gawain ay may tamang panahon at bawat panahon ay may kaangkop na gawain. Ecclesiastes 3:1, There is a time for everything and a season for every activity under heaven. God wants every activity to happen in the right time. Kaya napakalaki pong kapahamakan na may ginagawa tayong wala sa panahon. Pati kawayan ay tinataga sa panahon. May panahon ng pagtatanim at pag-ani. Pagka-anihan at hindi ka pa nag-aani, inuubos ang daga ang iyong dapat ay aanihin. May panahon ng lahat. God has prepared and God has set good deeds that must be done by people during their time. Ephesians 2:10, For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Hindi pa tayo isinisilang, hindi pa nalilikha ang mundo, inihanda na at inilinya na ng Panginoon ang mga gusto niyang gawin natin pagdating ng ating panahon at sa pagdating ng takdang panahon sa loob ng ating panahon. May schedule ang lahat. There's activity for every time and there is time for every activity. So that is time in God. What about time and people? Anong kinalaman ng tao sa panahon at ng panahon sa tao? Man is to number his days. Men, women, children, old people, we are to count our days and we are to make our days count. Kailangan marunong tayo magtakda ng panahon, ng mga araw, ng mga schedule ng dapat nating gagawin. Kung bata ako'y maglalaro, hindi na ako masyadong bata, ako'y mag-aaral. Kung nagkakaedad na ako'y magkakaroon ako ng mga responsibilidad. Kung ako na ang matanda ay magkakaroon ako ng wisdom, magtuturo ako sa mga bata. Merong panahon ng bawat bagay. Psalm 90 verse 12, Teach us to number our days aright, that we may gain a heart of wisdom. Kaya yung mga panahon ng pag-aaral ay absent, walang natututunan. Yung panahon ng gising ay tulog, walang nagagawa. Yung mga panahon ng nagtatrabaho ay nagpapahinga, walang aanihin. Sabi ng matatanda, pag may isinuksok, may nabubunot. Wala kang isinuksok sa panahon ng pagsusuksok, sa oras ng bunutan, naghahanap ka ng mabubunot. Wala. Maiinggit ka ngayon doon sa mga minabubunot na nung panahon nga sila ay nagsusuksok, kayo nagpapahinga. May panahon ng lahat ng bagay. We've got to accomplish what must be accomplished in every time frame. That makes every age bracket beautiful. Napakaganda na maging musmos, napakaganda na maging child, napakaganda na maging young man or woman, napakaganda na maging adult, napakaganda na maging senior, napakagandang tumanda kung may pinagkatandaan. Ngayon, kung wala kang pinagkatandaan, wala kang natutunan, walang lumalabas na mabubuting salita sa iyong bibig, wala kang malamang alam na gawin na maganda, talagang dapat magtina ka ng magtina nang hindi mahalatang tumanda ka, wala ka naman palang alam. Pero kung marami kang alam at marami kang natutunan at natulungan at nagawang mabuti, isang tropeo na pumuputi ang iyong buhok. Isang karangalan sapagkat hindi lahat ng tao ay umiidad para pumuti ang buhok. Yung iba 12 pa lang namamatay na, 9, 13 namamatay na. We celebrate old age. Hindi yan itinatago at hindi ikinakahiya. Yung iba ayaw pa sabihin ng edad. Ilang taon na po kayo?
Hindi masabing 70s mo. 70, thank God I'm 70. Can you imagine? Bawat ilang gera na ang pinaglampasan ko, ilang ilang putok ng bulkan, ilang lahar, ilang buhay ako, thank God. We celebrate and we say, proudly, I'm 84, I'm 79. Bakit kailangang itago? Hindi tuloy napaparangalan ng Diyos na nagpapahaba ng ating buhay. Ngayon, kung wala ka naman talagang nagawa at na-accomplish, naunawaan kung dapat mong itago ang iyong edad. Sasabihin mo, actually, utak 20 ako. Pero 70 na ako talaga. Nakakahiya talaga yun. We are to number our days and we are to make our days count. Brothers and sisters, celebrate every extension of your life. Hindi kinakahiya, hindi itinatago. Why are we going to worship youth? Ang youth ay sandali lang talaga. Hindi talaga yan matagal. Isang napakalaking grasya ng Diyos na tayo ay nakakaedad. Man's life is short. Yan ang isa nating dapat tandaan tungkol sa time and people. Sabi sa Biblia, para lang tayo isang usok, isang hininga na biglang napapawi. James 4:14, what is your life? You are a mist that appears for a while and then vanishes. Isa ka lang usok na sandaling nandyan at pagkatapos ay naglalaho. Ang lahat ng bagay ay maigsi, maging pagdurusa. Even suffering, especially for God and for godliness, is short. Kaya ang description nga sa pagdurusa sa 2 Corinthians 4:17-18, for our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Yung mga pinagsasabihan po nito, yung mga hinuhuli, pinapatay dahil sa kanilang pananampalataya, ginagarote, pinapakain sa mga leyon. Sabi, our light and momentary troubles. Ang ating mga magaan at panandalian lamang na mga paghihirap. Yan ang description, sapagkat ang tunay na mahaba ay yung buhay na walang hanggan, yung kabilang buhay. And if we are going to comfort ourselves with this truth, let us, especially when we have to suffer for godliness and stand up for our faith. One other thing about time and man is that man has no control over time. Man has no control over God's creation. Wala tayong control dyan. Participants lang tayo. Job 38:32. Can you bring forth the constellations in their seasons? Or lead out the bear with its cubs? Kaya mo bang pakialaman ang paglabas sa mga bituin? Iba-ibahin ang ayos ng mga bituin sa langit ayon sa panahon? Kaya mo ba na pati ang mga hayop kung kailan lalabas, kailan magtatago, kailan matutulog, kailan mag-hibernate? Kaya mo ba yan na pakialaman? No, man cannot. And man should not mess with time. In fact, man should not waste time. Mabuti pa nga ang ibang mga creation because other creations of God observe time. Psalm 104, verse 19, the moon marks off the seasons, and the sun knows when to go down. Yan daw, ang buwan daw ang nagtatakda ng mga panahon at maging ang araw, alam niya kung kailan siya dapat lumubog. Mabuti pa ang araw kaysa sa ibang mga bisita na hindi alam kung kailan dapat na umuwi. Ang tagal. Sabi nga nila, the shorter the visit, the more welcome. Mabuti pa ang araw, alam na kung kailan siya lulubog, hindi katulad ng ibang kausap, ayaw tumigil. Sawang-sawa ka na, kitang-kita na sa mukha mong utang na loob, tigilan mo na ako at aalis pa ako, pero ayaw tumigil magsalita. Kung minsan, mas manhid pa tayo kaysa sa mga bato, mga tala at mga bituin. Jeremiah 8:7, even the stork in the sky knows her appointed seasons, and the dove, the swift, and the thrush observe the time of their migration. Kaya daw mga ibon, alam kung kailan lilipad, kung kailan aalis, kung kailan babalik. Minsan mabuti pa ang mga ibon kaysa sa mga anak, hindi marunong umuwi sa oras. Kaya nakikita natin dapat tayong matuto sa creation. May oras ang pag-alis, may oras ang pag-uwi. Hindi kung ano na lang ang maisipan natin. At magiging mapagpala at napagpapala ang taong marunong sumunod sa nakatakdang panahon. Man is to know God's time design. Man is to know God's requirements. Mabuti pa nga daw yung mga ibon at mga kung ano-ano marunong tumingin sa oras at sumunod dito. Jeremiah 8:7, but my people do not know the requirements of the Lord. Ang mga tao pa na binigyan ng pinakamalaking brain, alam niyo po ba sa lahat
ng creation ng Diyos, tayo ang may pinakamalaking brain. Mas malaki ang utak natin kaysa sa mga balyena, sa mga elepante. Pinakamalaki ang brain ng tao. Kaya pinakamalaki ang inaasahan ng Diyos na pagsunod kahit sa takda ng panahon. Matthew 2:1-2, after Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, "Where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star in the east and have come to worship him." So, the wise men read the appearance of the star. The wise men read the signs of the times and acted accordingly. Kaya sila tinatawag na wise. Hindi naman yung bumaba na yung tala at inumpog-umpog ka na sa noo mo, hindi mo pa napapansin yung pala yung tala, lumabas na. Kaya kailangan marunong tayong magbasa. And man is to flow with God's time. Ang pinakamarunong na taong naglakad sa balat ng lupa, si Solomon na nagsulat, Ecclesiastes 3:1. There is a time for everything and a season for every activity under heaven. Such schedule is God-ordained. It is preordained. And it is best to flow with it and to let it flow. At ano po ang kasunod nitong Ecclesiastes sa pag-aaral sa panahon? Ecclesiastes 3:2. There's a time to be born and a time to die. A time to plant and a time to uproot. Natutuwa tayo pag may ipinapanganak at natural pagka namamatay na yung ipinanganak, nalulungkot tayo. Pero huwag naman tayong sobrang malungkot sapagkat nakatakda. Katulad ng panahon ng pagkapanganak, ang panahon ng kamatayan. Iya'y nakatakda. Iya'y dapat asahan. Hindi dapat dumarating sa buhay natin na parang surprise. Maraming mga tao mamamatay, wala man lang arrangement sa kanilang buhay. Wala man lang inayos, ang daming gulo ang iniwan na para bang mabubuhay sila habang panahon. Hindi nila inisip na pwede silang bawian ng buhay kahit anong oras, hindi man lang inayos-ayos ang iiwan. Kung alam nating merong talagang panahon ng kamatayan, inaayos natin pati yun. Meron pa, baka gusto mo namang bumili ng pre-need plan ng ataol. Ay, ayoko ha, baka ako mamatay. Bakit? Marami na rin namang walang ataol na binili pre-need, namatay pa rin . Anong akala mo ko, hindi ka maghahanda, hindi ka mamamatay? Mabuti nang nakahanda ka, dahil anong gagawin mo pag namatay ka, itutumba mo na lang ang bangkay mo sa mga kamag-anak mo, bahala na sila. Napaka-irresponsable mo naman, mamamatay ka lang, di mo pa pagplanuhan. Diba? Napakasarap nung may mga kilala tayo, na namatay ang kanilang matanda Sabi ko, kumusta naman pangangailangan nyo? Wala po, kasi hinanda talaga lahat yan . Naku, handang-handa lahat. Umorder na nga yan ng bulaklak Para pati kulay, pinakialaman na rin niya. Inayos niyang lahat. Kasi bigla ka na lang namatay, walang pagsidlan sa'yo. Hindi man lang paghandaan, ang dami-dami mong pamahiin. Pagkatapos, iba ang mga problema. So, nakikita natin na pinaghahandaan niya at darating talaga. At kung tayo nasa Panginoon, that is a graduation day. Gumraduate ka na from the earth, pasok ka naman sa next. Pasok ka naman sa paradise. May panahon ng bawat bagay. May panahon na dapat itanim ang isang bagay at dapat itong bunutin. Hindi lang halaman pinag-uusapan. Maaari ito mga ideya, mga proyekto, mga gusto mong gawin sa buhay. Ginawa mo na, nakikita mong ayaw talagang mag-click, hindi talaga bagay, ayaw mong pambunutin, ipinagpipilitan mo hanggang maganda, ubus-ubus na ang lahat ng mga biyaya sa'yo ng Diyos. So may panahon na nag-umpisa ka, may panahon sa mo, ay talagang isasara na natin ang chapter na ito. Talagang hindi bagay, hindi hiyang. Ecclesiastes 3:3, there's a time to kill and a time to heal. A time to tear down and a time to build. Maaring itong apply sa living things, maaari din sa mga tinatawag na non-living. May mga panahon na gumagawa tayo ng mga filosofiya, mga value system, institutions, at may mga panahon na dapat na natin itong wasakin. May mga panahon na nakakalikha tayo ng mga family traditions, pagkatapos may mga panahon na dapat na rin itong wasakin. Katulad ng nasanay tayo sa isang matandang relihiyon, pagkatapos nakilala mo ang Diyos through the Bible, nakita mo ang mga katuruan ng Biblia na salungat pala sa iyong tradisyon, nagkakaproblema ka pa. Well, it's time to destroy your tradition. Because there's a time to tear down and there's a time to build. Hindi naman kung sasabihin mo, ay dito na ako na pinanganak, dito na ako mamamatay. Samantala kung pwede kang mabuhay ng walang hanggan sa ibang sistema. Ecclesiastes 3:4, a time to weep and a time to laugh. A time to mourn and a time to dance. May panahon talaga ng pag-iyak. Maraming tao puro baligtad. Pag dapat umiyak, ayaw umiyak. Pag dapat tumawa, ayaw ding tumawa. Pigil na pigil, ayaw magpahalatang natatawa. Wag naman iyakan, pigil na pigil din, ayaw din magpahalata. Kaya bigla na lang naninigas at namamatay. Bakit hindi ka makiayon sa iyong damdamin? Napapaiyak ka, di umiyak ka. Natatawa ka, di tumawa ka. May panahon ng luksa.
So pag tayo namamatayan, nawawala ng negosyo, nasusunugan, nawawala ng kabuhayan, panahon ng luksa. Yung iba nung, huwag ka nang malungkot. Natural, nakakalungkot. Kasi sige, malungkot ka, pero huwag masyado. It's a time to mourn, and I will mourn with you. I will grieve with you. I will share with your difficulties. Pero pag naman time to dance, dance. Time to rejoice, rejoice. May mga tao hindi naman marunong man lang mag-timing kung kailan may celebration, may birthday, may anniversary ng mga magulang, doon pa mag-aaway ang mga kapatid. Samantalang it is a time to dance and to enjoy. Wrong timing. Kaya hindi masaya. Ngayon, kung yung timing magpapasaya kayo, pwede na kung umaalis ka sa kalungkutan. Minsan ay merong tayong pamilyang sinamahan sa libing, di kutakot-takot na iyakan. I said, this is a very sacred moment for the family. So sabi ko sa mga taga-church, lumayo-layo tayo. Pumunta kami doon sa medyo lilim ng puno to give the family privacy to mourn. I could not believe what I heard. Napalingon ako bigla dahil may biglang nagkantahan ng Happy Birthday to you. I could not believe. The same people that were grieving suddenly remember, ay, birthday mo nga pala, di ba anak? Hoy, birthday niya. Happy birthday to you. Ay, only in the Philippines talagang kayang-kaya nating kumambyo ng ating mga damdamin. So, naalala nilang hindi lang time for mourning yon, time also for joy kasi birthday, so nagkantahan. Pinoy. Kaya according to the study ng Time Magazine, we are the happiest people in Asia. Maganda. Kung napapaiyak kayo, lalo mga kalalakihan, umiyak na, bumigay na. Kasi talagang pinipilit pa. Kasi nagpapakabacho talaga, kaya unang namamatay ang mga lalaki dito sa Pilipinas. Kasi hindi marunong umiyak. Sinabi na nga sa Bible, there's a time to weep, a time to mourn, a time to laugh. So ilalagay naman natin ating sarili sa tamang frame. Halimbawa, alam natin, this is time for happiness. Hindi ko na ngayon susumbatan yung kapatid ko, yung pinsan ko, dahil family reunion ngayon, magsasaya kami. Ilagay sa tama ang mga bagay. Ecclesiastes 3:5, a time to scatter stones, and a time to gather them. A time to embrace, and a time to refrain, or a time to keep from embracing. So may mga panahon doon na tayo nag-iipon, kung ano man yung iniipon natin. At may mga panahon na ikinakalat na rin natin yan. So sometimes all your life, ipon ka ng ipon ng mga orchid, o panahon na para ipamigay sa iyo mga pamangkin. Ipon ka ng ipon ng mga koleksyon, ng mga antik, kung ano-ano, kahit pera. May panahon din na, ikalat na yan. Hindi lagi mong hahawakan ng yung kinokolekta. May panahon ang lahat ng bagay. At may panahon na para yumakap, at may panahon na para magtimpi na huwag yumakap kung wala sa lugar at hindi hinihingi ng pagkakataon. Ecclesiastes 3:6, a time to search and a time to give up. A time to keep and a time to throw away. Meron talagang panahon na ipon ka ng ipon, tago ka ng tago. May panahon na itatapon mo na yan. Tama na, graduate ka na dyan eh. And many collectors go through that. Alam nila yon. Minsan they spend a lot of energy trying to collect things. Tapos pag medyo may edad na sila, hanap na ng hanap kung kaninong anak o pamangkin ibibigay. At nakakabigo kung wala ka man lang anak na interesado doon sa painting mo, na ang tagal-tagal mong hindi gumalaw para kaipinta, tapos wala kang anak na humihingi man lang ng painting mo. So panahon na yan para ibigay o itapon o ano man ang gawin. Hindi tayo lagi dapat na nakahawak sa isang bagay na dati nating pinahalagahan. May mga time na naiiba na yung values natin, nag-evolve tayo, hindi na yan ganong kasing kahalaga. And then we let go. You know why you must let go? So that your hands will be free to collect and to handle other things. To plant new plants, to do new deeds. That's why you have to let go. Kailangan ka mag-unload, kailangan ka magpakawala. Kasi pag hawak mo lagi, yung tumagal ng hawak mo, your hands will never be free to receive new blessings. And you can never reinvent yourself, and you can never evolve to become a better person because you are sticking to the past. Lagi kang nakakadena, nakagapos sa nakaraan na. Kailangan marunong tayong magbago ng ating mga pamamaraan. Marunong tayong makiayon sa panahon, sa mga mabubuting bagay, or at least sa mga hindi masasamang bagay. Remember, hindi tayo nakikiayon sa masama kahit kailan. Pero yung lagi na lang kung anong oras ka kakain, noong araw hanggang ngayon, ganun pa rin, ibahin mo naman. Para maiba-iba ang takbo ng iyong buhay. Kaya mahalaga po yan eh. A time to throw away. A time to keep. Very important. Ecclesiastes 3:7, a time to tear and a time to mend. A time to be silent and a time to speak. May panahon daw ng pagpilas at may panahon ng panunulsi. May panahon ng pananahimik
at may panahon ng pagsasalita. Pag dapat tayo magsalita, dapat tayo magsalita. At kung dapat kang manahimik, manahimik ka. Kailan po tayo nananahimik? 1, kung sa pagsasalita ay makakasakit ka lang ng damdamin at di mo nalulutas ang isang suliranin, manahimik ka na lang. Number 2, kung galit na galit ka, huwag ka rin magsasalita dahil baka makapagsabi ka ng pagsisisihan mo. Kung tuwang-tuwa ka, huwag ka rin magsalita dahil baka may maipangako ka na pagsisihan mo rin. At kung hindi mo alam kung anong dapat sabihin, manahimik. It's better to be silent. Mapagkakamalang ka pang matalino pagkatahimik ka. Kesa salita ka nagsalita at pag dinidisplay natin ating ignorance sa lahat ng tao. There's a time when to speak and when to be silent. In Ecclesiastes 3:8, a time to love and a time to hate. A time for war and a time for peace. Gusto kong balikan ang Ecclesiastes 3 verses 1 hanggang sa sunod-sunod at nais kong atin niyang namnamin. Ecclesiastes 3:1 hanggang 3:2, 3:3, sunod-sunod. Ecclesiastes 3:1, there's time for everything. Let us read, church. There is a time for everything and a season for every activity under heaven. A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to uproot. A time to kill and a time to heal. A time to tear down and a time to build. A time to weep and a time to laugh. A time to mourn and a time to dance. A time to scatter stones and a time to gather them. A time to embrace and a time to refrain. A time to search and a time to give up. A time to keep and a time to throw away. A time to tear and a time to mend. A time to be silent and a time to speak. A time to love and a time to hate. A time for war and a time for peace. Observe this godly timing and you will have happiness in life. Flow with time. Flow with the time. God is a God of order. There is a place for everything and there is also a time for everything. Happy is the man who is in the right place at the right time. Ang tragedy is being in the wrong place in the wrong time. Kaya dapat timed ang lahat. Kaya kailangan natin ng Espiritong Banal para turuan tayo kung anong dapat nating gawin. We don't know. How much do we know about time? That's why we need the help of the Holy Spirit. But we must never forget that even God the Father observed timing. Galatians 4:4, but when the time had fully come, God sent His Son. Nakita niyo, pati ang Diyos Ama'y naghintay sa tamang panahon kung kailan ipapadala ang Diyos Anak. So tayo hindi dapat padalos-dalos, hindi dapat na pabasta-basta na lang ng ginagawa natin. Tinitingnan natin kung tama ang panahon. The Lord Jesus Christ observed correct timing and even taught about it. John 7:6, therefore Jesus told them, the right time for me has not yet come. For you, anytime is right. So sabi ng Panginoon, hindi pa tama sa akin ang panahon. Kayo kasi, kahit anong oras na lang sa inyo, pwede na. Pero sa akin, dapat tama ang panahon. At kung ang Panginoong Jesus, ang Diyos Ama, ay nag-o-observe ng proper timing, tayo pa kaya ang hindi dapat maging maingat sa ganyang bagay? So it's important, brothers and sisters, to be on time and to observe good timing. Pati sa ating mga sinasabi sa ating kapwa, our timing sometimes can be more important than the message itself. Kung tama ang ating timing. Kaya kahit nga sa karaoke, di ba? Kahit sintonadong boses mo, kahit pipiyak-piyak, wala sa tono, kung tama ang timing, anong nangyayari? Naranasan nyo na yan. Kahit alam nyo yung boses, tuko kayo, basta pag lumiwanag yung letra, kanta kayo, nakakaroon kayo ng perfect score. Timing is very, very important. So we should ask the Holy Spirit to guide you in timing. Holy Spirit, tama po ba ang timing ko? May sasabihin ako sa asawa ko, sa anak ko, sa magulang ko, tama po ba ang timing? Meron akong gustong gawing negosyo, tama ba ang timing? Meron akong gustong itanim, bunutin, tama ba ang timing? Hindi tayo dapat nangangahas kumilos ng walang panalangin sapagkat maaari tayong magkamali. Psalm 90 verse 12, teach us to number our days aright, that we may gain a heart of wisdom. Make much of time.
Seize the moment, because time flies. It has no wings, but it flies. And what time passes can never be regained. Naaalala ko po tuloy yung isang poetry nung third year high school pa ako. Ang pamagat ay To the Virgins to Make Much of Time by Robert Herrick. Atin pong namnamin ang tulang ito. Gather your rosebuds while you may. Old time is still a-flying. And this same flower that smiles today, tomorrow will be dying. Totoo nga naman. Kung gusto mong mamitas ng bulaklak, pitasin mo na ang bulaklak habang buko pa, habang maganda pa. Kung babalikan mo ito bukas, luoy na, sapagkat dumadaan ang panahon. Ang bulaklak na nakingiti ngayon, nakasimangot na bukas. So do what must be done on time. O, 11 years old ka, 10 years old, o dapat yata mag-first year high school ka na, grade 4 ka pa. Ka-absent. Di ba? 18 years old, 19, tapos ka na dapat ng kolehiyo, sophomore ka pa lang, kasi ka-absent. Lumilipas ang panahon. Kaya tuloy, kung 34 ka na, tsaka ka pa magkakalis, nahihiya ka na ngayon mag-report. Nahihiya ka nang makipag-group meeting, kasi wala na ang panahon, lumipas. Ituloy natin ang tula. The glorious lamp of heaven, the sun, the higher his a-getting, the sooner will his race be run, and nearer his to setting. Tama naman talaga. Habang nagtatanghali, habang umiinit ang araw, malapit na rin itong bumaba at lumubog. Kaya hindi mo pwedeng sabing 11 o'clock pa lang, 12 o'clock na ng tanghali. Yes, dahil 12:01, mag-uumpisa ng lumubog yan. At mamaya 4:30 na ng buhay mo, wala ka pa nagagawa sa buhay. Nasa anong oras sa po kayo ng buhay? Halimbawa, mabubuhay kayo ng 90 at mahaba na yon, 90. Kung kayo po ngayon ay 45, nasa 12:00 tanghali na kayo ng buhay nyo. Kalahati na lang natitira. O paano pa kung kayo 60, 50? 3 na ng hapon? 5:45, malapit ng mag-orasyon. Ang tanong natin, hindi natin iniiwasan ang pagdating ng panahon, pero nagawa na ba natin yung dapat gawin? Nagawa na ba natin yung gusto nating gawin? Gawin niyo po ang gusto niyong gawin, basta hindi masama. At lalo naman kung mabuti, gawin nyo na. Huwag nang ipagpaliban. Kasi maaaring may mga 3:00 ng hapon gumagraduate. May 10:00 ng umaga ng buhay nila, gumraduate na. Hindi natin tiyak ang panahon. Kaya sabi, gather your rosebuds while you may. Old time is still a-flying. This same flower that smiles today, tomorrow will be dying. It is important to remember. The glorious lamp of heaven, the sun, the higher his a-getting, the sooner will his race be run, and nearer his to setting. That age is best, which is the first, when youth and blood are warmer. But being spent the worst, time still succeed the former. Then be not coy, but use your time, and while you may, go merry, for having lost but once your prime, you may forever tarry. Natatandaan ko po talaga po ito. I memorize this from high school. Na ang panahon ay lumilipas. Kaya naman mga elders, yung mga youth, let's allow them to be young. Hindi yung bata gusto mong mag-behave ng matanda. Bibihisan mo na ang ganda-ganda, tapos ayaw mong dumumi. Kagagalaw, dudumi ka. Yung ulo mo, may galaw, yung mga ribbon mo, nagugulo. You know, a child must be clean enough to be healthy, but dirty enough to be happy. Kung minsan, akala mo yung manika, yung anak mo, gusto mong hangaan ng lahat, pero hindi na siya karoon ng life. Meron pang magulang, Pastor, alam niyo po yung anak ko, 6 years old lang ho, grade 3 na. Bakit? Kasi po talagang na-accelerate, ang galing. Natutuwa kayo nun. Baka mamaya, 12 pa lang yan, mag-asawa na. 14 pa lang yan, senile na. Bakit gusto niyo namang advance ang masyado? Para lang kayo makapagyabang, para masabi ang anak niyo, advance sa lahat. Pero alam niyo ba, wala na siyang panahon maging bata. Lagi siyang nasa maling lugar. Kasi ang mga eskwela niya, laging ibang edad, laging ibang gusto. Mental capacity lang niya ang mataas, pero yung emotional, yung ibang aspect, yung physical, lagi siyang wala sa lugar. Gusto niyo ba yun? Kung minsan hindi natin nalalaman kung anong dapat sa buhay. Mag-aayos ka na mag-aayos ang bahay, maglalagay ka ng kutak-kutak at mahal na mabuebles, tas ang mga bata nakagapos lahat. Bawal gumalaw, mababasag ang mga antik. Hindi maglagay ka ng mga monoblock dyan para sila makagalaw na mabuti. Gustong-gusto natin yung mga bata, ay, nagsasalita na siya, nagsasalita na. Pagkatapos, pag marunong na talagang siya, huwag kang sasagot. Makakikibo.
Uy, naglalakad na siya. Walk to daddy, walk to daddy. Pag marunong maglakad, huwag kang aalis dito. Dito ka lang. Sometimes we deprive the youth and we rob them of their childhood. Sometimes we rob them of their youth. Tinatambakan agad natin ng kutakot-takot ng mga responsibilidad. We don't allow children to be children. Ang nangyayari tuloy, kung kailan tumanda na, tsaka nagbabata-bataan. To make up for lost time. Sabi sa Bible, there is time for everything. May time ka para maging bata, maging young adult, maging full adult. Meron tayong panahon para dyan. Kaya dapat sumakay sa panahon. At yun daw mga gustong mag-asawa, yun talagang gusto. Aba, mag-asawa na kayo. Huwag naman yung 17, 18, pero pagka kayo mga above 23, 24, pwede na mag-isip-isip ng ganyan mga bagay. Pero meron naman, 17 pa lang, 13 pa lang ayaw nang makipagkilala sa iba, nakatali na lang sa isang nobyo. Wrong timing din yon. Kasi napakaaga para kayo matali. Pagka kayo yung mga 13, 14, 15, hanggang 19, 20, 21, maganda yung wala kayong masyadong commitment. So that you can meet more people can know you can know more people, you can have a wider choice, and you'll be more mature when you choose. Pero yung high school pa lang kayo, first year, second year college, parang kayo na lang dalawa ang tao sa planeta, mali yan. Nakakahiya. At saka hindi na kayo magkakaroon ng pagkakataong mag-grow. Kayo na lang, liliit ang mundo nyo. Kaya mahalaga, it's time to meet people. Kaya yung mga nagde-debu-debu pa, pero yung debu wala na yan sa panahon ngayon. Nung araw kasi ang mga dalagita talagang nakakulong sa bahay, nasa mga kumbento, convent schools. So pag nag-18, papayagan na nila na siguro ay tumanggap ng manliligaw, makipagkilala sa iba. Kaya nagde-debu, ipapakilala sa lipunan. Pero kung anak mo naman 13 pa lang nakahambalang na sa lahat ng mall, hindi na nagde-debu yan. Kilala na ng lahat, pati ng mga taxi driver, kilala na. Ano pang debu-debu? Wala na yan sa panahon. Kaya dapat din, inilalagay natin sa panahon ng mga pinaggagawa natin sa buhay. At sabi, kung gusto mo mag-asawa, mag-isip-isip ka na. Well, you may go marry. Ang minsan ng mga byuda, Pastor, pwede pa po ba ako mag-asawa? Di ba't patay na ang asawa mo? Opo. Kasi yung nakakahiya. Anong nakakahiya? Kung talagang yun ang gusto ng yung damdamin, meron namang magandang candidate, I advise them, marry. Ano naman ang sasabihin ng mga anak ko? Yung mga anak mo, iiwan ka rin niya pag nag-asawa sila. Huwag sila laging isipin mo dahil mamaya sila ay masasaya. Mami, babay, puntahan sa Matabungkay, puntahan sa Boracay, ganchilyo ka ng ganchilyo. So kung may panahon, meron namang nagkakagusto sa'yo, why not? Sabi ng panahon, while you may go marry for having lost, but once your youth, your prime, you may forever regret it. You may forever tarry. At sabi sa Proverbs 27 verse 1, mga kapatid, do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth. Hindi lang yung boasting, kundi may another form of boasting Gusto ko sana mag-painting. Ba't di mo pagawin? Saka na. Pagka nag-retire na ako, tiyak ka ba na mabubuhay ka ng ganong kahaba? Do not boast. One time, I was talking with one artist sa kanyang napakagandang bahay sa Pagsanhan. Sabi ko, alam mo ba, alang araw gusto kong gumawa ng furniture. Parang hilig kong magkarpentero at gumawa ng furniture. Sabi niya sa akin, gawin mo na. Tandang-tanda ko yung sinabi niya na yun. 3 words. Gawin mo na. And full of wisdom, because you are not always sure kung laging malakas ang iyong bisig, laging may panahon. Sabi, hindi naman masama. Hindi labag sa kalooban ng Diyos. Gawin mo na. Huwag ka na maghintay na matagal. Do not boast about tomorrow. You do not know what a day may bring forth. So what flows and what overflows when we flow with time? Peace. Blessings overflow when we flow with time. Mga kapatid, kung alam natin kung kailan dapat malungkot at sumaya, kailan dapat yumakap at huwag yumakap, kailan dapat magsalita at kailan manahimik, kung kailan dapat magtanim at magbunot ng mga itinanim, magiging maligaya ang ating buhay. Most of our sorrows come from wrong timing, maling timing. Panginoong Diyos, salamat sa iyong mga paalala sa amin. At salamat po sa panahong ibinibigay nyo. Sa lahat ng narito, Lord, mga above 50, above 60, above 70, we rejoice sa haba ng buhay na ibinibigay mo. Salamat, Panginoon. Turuan niyo po kami, Lord, to be justifiably proud of our age. Because it is your accomplishment and it is a grace we receive from you. Turuan mo po kami, Panginoon. At kung may mga kapatid dito na meron pa mga gustong-gustong gawin sa buhay, ipinagpapaliban pa, gayong hindi naman masama, ituro mo sa amin na gamitin ang pagkakataon. Kilalanin na maging ang oras at panahon ay regalo niyo sa amin. Huwag naming sayangin. Kumilos kami at gawin ang mga gusto namin gawin. Basta't hindi labag sa iyong salita. Iturong mo sa amin, Panginoon, na
enjoyin ang iyong kabutihang loob sa amin. Sa amin naman mga kapatid na lagi na lang wrong timing pag nagsalita, pag may ginawa, mali ang mga nangyayari, turuan niyo po kami, Lord, na magkaroon ng spirit-led timing sa aming buhay. Turuan niyo kami, Lord, to be sensitive. Mga kapatid, nais kong manalangin. Sino man sa inyo ang nagsasabing, Lord, nais kong maging sensitive sa spirit-led time. Nais ko pong matuto kung anong dapat ang timing. Bigyan niyo po ako ng internal clock na nagsasabi sa akin na ito'y oras para gawin ito'y dapat gawin. Sa inyo na mga nais humingi sa Panginoon yan ang pagpapala. Na tumibok ang ating puso kasabay ng pintig ng puso ng Diyos. Sa nais magsabing, Lord, I want to learn spiritual timing. A very spiritually correct timing. And I like you to teach me. Sa inyong ganyan ang panalangin, I like you to stand because we're going to pray. Hihingi tayo sa Panginoon ng kakayahan na makita natin kung anong dapat na timing sa buhay, anong dapat gawin sa tamang panahon, kailan dapat kumibot, kailan manahimik, kailan dapat magtrabaho at kailan magpahinga. Panginoon, wala po kaming alam tungkol sa timing. We do not pretend to know. Trial and error, hit and miss ang aming mga timing. Kaya, Panginoon, ang aming dalangin, teach us to be discerning. Give us a discerning spirit to know when to dance and when to laugh and when to smile, when to be sad, when to mourn. Teach us when to work and when to play and when to rest. Teach us, Lord, when to speak and when to be silent. When to give away and when to collect. When to sleep and when to wake up. Panginoon, hindi po namin alam. Turuan niyo po kami. We recognize our nothingness before you, our ignorance before you, our spiritual callousness. We pray that you'll make us sensitive. At sa mga binigyan mo na ng ganitong kakayahan, Panginoon, dagdagan niyo pa. Make us more sensitive to time so that we can do what is right and we can do the good things that you have prepared in advance for us to do. Nawa makita mo, Lord, pati sa paglipas ng buhay na ito at pagharap namin sa iyo, walang nasayang na panahon dahil ginawa namin ang dapat gawin sa tamang panahon. Lord, may your wisdom be upon us. Give us godly timing. In Jesus' mighty name we pray and we praise you, O Father. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang The Overflow of Flowing with Time.
Mayaman sa hiyas ang ating bayan, at isa sa hiyas na yan ang musika. Napakaraming nalilikhang tunog ng mga Pilipino mula sa iba't ibang instrumento. Narito ang palendag, instrumentong pangmusika ng mga Maguindanao sa Cotabato. Ang palendag ay yari sa isang manipis na buho na may 2 sentimetro ang bilog at 10 sentimetro ang haba. May 4 na butas ang palendag, isa sa ilalim para sa hinlalaki ng tumutugtog at 3 naman sa ibabaw para sa iba pa niyang mga daliri. Inukaan ang isang dulo ng buho upang lumapat ito sa labi ng manunugtog habang siya'y umiihip. Sa kabilang dulo naman ng palendag ay may isa ring malaking uka kung saan nagtatapos ang instrumento. Ang pagtugtog ng palendag ay pawang improvisasyon ng manunugtog. Wala siyang sinusunod na sukat o ritmo at ang pagtugtog ay pagpapahayag niya ng kanyang nadarama, lalong-lalo kung siya'y nagliligaw o nagpapahinga. Ang musika ay wika ng kaluluwa. Ang ating musika ay marapat lamang na pag-aralan, kilalanin, at tugtugin sa karangalan ng Panginoong Hesus. Ang palendag ng Maguindanao sa Cotabato. Kapayapaan sa gitna man ng kapighatian, pagkat siya ang kasama, ako di mangangamba. Purihin ka, O Diyos, kataas-taasan, purihin ka, Jesus, magpakailanman. Siya ang Alpha at Omega, makapangyarihan. Buhay, ang Diyos natin buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailan pa man. Ang Diyos natin buhay,
gabing naglalakad tayo papuntang sementeryo. Meron kasi tayong konsepto nga ng timelessness. So, kung bibilisan mo naman yung libing, natapos agad. Parang goodbye agad, madali. Ayaw nga natin ng madaling goodbye, gusto natin prolonged. Di lalo na kung huling paalam yan at dadalhin mo na siya sa kanyang libingan, pinapatagal mo pa. Kaya kahit ang lahat may kotse, may sasakyan, maglalakad pa yan. At kung minsan, kahit na halimbawa dumaan kayo sa highway, nakakotse lahat dahil malayo ang Memorial Park, pagpasok sa gate ng libingan, magbababa ng lahat at maglalakad kasi pinapahaba mo para huwag muna kayong magkaroon ng permanent goodbye.
Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!